Maraming tao ang nagtatabi ng ipon na may iniisip agad na destinasyon para sa luho, para sa investments o para sa mabilis na financial gain. Parang ang goal ng pag-iipon ay agad kumita o agad mag-enjoy. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, hindi doon nagsisimula ang tunay na purpose ng saving. Ang pinakaunang layunin nito ay kaligtasan. Bago ang lahat ng growth, bago ang returns, bago ang upgrades sa lifestyle, kailangan muna ng safety. Safety fund, emergency fund, o kahit anong tawag mo dito, ito ang pundasyon ng lahat ng financial goals. Dahil kung wala ka nito, kahit gaano kaganda ang plano mo, kahit gaano kalaki ang potential mo, madali itong mabasag sa isang hindi inaasahang pangyayari. Isipin mo ang buhay, hindi ito linear, hindi ito laging predictable. May mga araw na maayos ang lahat, pero may mga pagkakataon na bigla na lang may mangyayari na hindi mo inaasahan. Isang biglaang pagkakasakit, isang aksidente, isang pagkawala ng trabaho, mga bagay na wala sa plano pero nangyayari. Kapag wala kang ipon para sa ganitong sitwasyon, napipilitan kang gumawa ng desisyon na hindi mo naman talaga gusto, kailangan mong umutang, kailangan mong magbenta ng assets, kailangan mong gumastos sa paraan na mas lalong nagpapahirap sa iyo sa long term. At sa ganitong paraan, hindi lang ang sitwasyon ng problema mo, kundi pati ang epekto nito sa future mo. Pero kapag may safety fund ka, kahit hindi ito kalakihan, nagbabago ang buong experience. Ang parehong problema na dati ay crisis, nagiging manageable na lang. Hindi ito nawawala, pero hindi ka na rin nawawala sa control. May space ka para mag-isip, may kakayahan ka para pumili ng mas maayos na solusyon. At dito mo makikita kung gaano kahalaga ang konsepto ng protection sa pera, dahil ang saving ay hindi lang para lumago ang pera mo, ito ay para protektahan ka laban sa mga pagkakataon na maaaring magpabagsak sa'yo. Ang safety fund ay hindi exciting, wala itong glamour, wala itong instant gratification, hindi mo ito ipopost, hindi ito nagbibigay ng thrill. At kadalasan, nakakabagot itong isipin dahil parang wala namang nangyayari, nakalagay lang siya, hindi gumagalaw, hindi mo ginagamit. Pero ganun talaga ang design nito. Ang pagiging boring nito ang dahilan kung bakit ito mahalaga, dahil ang goal nito ay hindi para magpasaya sa'yo ngayon. Ang goal nito ay siguraduhin na hindi ka masisira kapag may nangyaring hindi mo kontrolado. Habang unti-unti mong binubuo ang safety fund mo, may isa pang mahalagang bagay na nangyayari. Lumalakas ang confidence mo, hindi lang sa pera, kundi sa sarili mong kakayahang harapin ang buhay. Mas nagiging kalmado ka sa pagdedesisyon. Hindi ka na agad natatakot kapag may risk. Hindi ka na agad napipilitan kapag may pressure dahil alam mong may buffer ka, may sasalo sa'yo kung sakaling magkamali ka o kung sakaling may hindi inaasahang mangyari. At dahil dito, mas nagiging handa ka na rin sa susunod na level ng financial journey mo. Mas nagiging open ka sa investments, mas nagiging willing ka mag-take ng calculated risks, mas nagiging strategic ka sa long-term planning. Hindi dahil nagbago ang kita mo, kundi dahil nagbago ang foundation mo. Kapag may safety fund ka, iba ang kalidad ng mga desisyon mo. Hindi ka na nagde-decide basis sa takot, hindi ka na nagre-react lang sa sitwasyon. Ikaw na ang may control, ikaw na ang pumipili kung anong direksyon ang tatahakin mo. Kaya mahalagang tandaan ang simpleng prinsipyo, unahin ang protection bago ang luho, unahin ang safety bago ang growth, dahil kung walang pundasyon, kahit gaano kaganda ang itatayo mo, hindi rin ito tatagal. Hindi mo na kailangan pumasok sa unang opportunity na dumating dahil lang kailangan mo ng pera. Hindi mo na kailangan pumayag sa pressure ng ibang tao. Hindi mo na kailangan magmadali sa desisyon dahil alam mong may oras ka, may space ka, may buffer ka, at ang buffer na iyon ang nagbibigay sa'yo ng tunay na kalayaan. Sa huli, ang financial freedom ay hindi nagsisimula sa malaking kita o sa mabilis na returns. Nagsisimula ito sa pakiramdam ng seguridad. Yung alam mong kahit anong mangyari, hindi ka agad mababagsak. Yung alam mong may sasalo sa'yo. Kapag ligtas ka, mas malinaw kang mag-isip. Kapag ligtas ka, mas maayos kang magdesisyon. Kapag ligtas ka, mas handa kang harapin ang pagbabago.
Kaya simulan mo sa safety, kahit maliit lang, kahit paunti-unti, dahil sa bawat piso na inilalagay mo sa safety fund mo, hindi lang pera ang binubuo mo. Binubuo mo ang proteksyon mo, binubuo mo ang kumpiyansa mo, at binubuo mo ang kakayahan mong mabuhay nang hindi laging natatakot sa kung anong maaaring mangyari bukas. At kapag matibay na ang pundasyon mo, lahat ng susunod ay magiging mas madali. Ang growth, ang investments, ang mga pangarap mo, lahat ng iyon ay mas maaabot mo dahil nagsimula ka sa tamang base. Sa dulo, ang safety ang simula ng lahat, at mula doon, unti-unti mong mabubuo ang isang buhay na hindi lang umaasa sa kita, kundi nakatayo sa seguridad, kontrol at tunay na kalayaan.